Mariing iginiit ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro na wala siyang intensyong bastusin o sisihin ng mga guro kaugnayan sa nauna niyang pahayag sa kanila. Ayon kay Castro na misinterpret lang ang kanyang sinabi. Si Harley Valbuena, nakatutok. Unang-una ay wala po tayong sinisisi ng mga guro. Yan ang nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kaugnay sa kanyang naging pahayag sa campus shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Nabanggit kasi niya kahapon na mismo ang ibang mga guro ang lumalabag sa moralidad at nagtuturo sa kanilang mga estudyante na maging walang modo. Git ni Jose Castro, tila nagkaroon lamang ng misunderstanding o misinterpretation sa kanyang sinabi. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kasabay nito ipinakita ni Jose Castro ang litrato ng isang insidente sa Davao City, kung saan may ilang mag-aaral ang sinabihan si President Ferdinand R. Marcos Jr. ng masasakit na salita. Inihalimbawa rin niya ang video ng isang guro na siya mismo ang nagtuturo sa kanyang mga estudyante na maging mapanginsulto. Naidulog na ito sa Department of Education at nahaharap na ang guro sa administrative case. Git ni Castro, palagi niyang binibigyang respeto ang mga guro dahil maging siya ay anak din ng isang teacher, kaya't batid niya ang kanilang sitwasyon. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Patuloy namang nakikipagtulungan ng DepEd sa law enforcement agencies para sa pagpapaigting ng standardized school safety protocols at tinitiyak ang sapat na pondo para dito sa ilalim ng 2027 national budget. Pinaalalahanan din ng PCO ang lahat ng private at state media na magdoble ingat at maging responsable sa pagbabalita ng mga karahasan sa paaralan, lalo na't sangkot rito ay mga menor de edad. Harley Valbuena, IBC News.